kailangan ng quiet time natin, katulad ni Jesus, intentional. So, also, ganun din tayo. Magiging intentional din tayo sa gabi, sa umaga, paglalaan ng oras, everyday, napakapag-usap kayo. And then, punta tayo dito, no? Di ba yung mga disciple daw, nandun sila sa gitna ng lake, nagkaroon ng malakas na alon, nagkaroon ng malakas na hangin. No? Tapos, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Tapos, natakot sila, di ba? Akala nila multo. No? Pero, tapos, sabi ni Peter, Lord, if it's really you, tell me to come to you walking in the water. At nakalakad na si Peter, di ba? Nakalakad siya doon sa ibabaw ng tubig. Imposible yun. Si Jesus, oo, kasi Diyos siya. Pero, yung tao si Peter, fisherman, at alam din ni Peter na siya mismo, kasi fisherman siya eh. Alam niya, hindi siya pwedeng humakad sa tubig. Pero bakit siya, paano siya nakalakad sa tubig? No? Nakalakad po siya sa tubig kasi yung tinanong niya si Jesus at sabi ni Jesus, yes, come, yung focus niya na kay Jesus. Nakatingin lang siya kay Jesus that time. So kaya nakalakad siya sa tubig. In the same way po sa atin, kapag talaga nakafocus lang tayo kay Lord, mangyayari yung posible. Yung hindi natin inaasahan na mangyayari, pwede mangyari. Makikita natin na walang imposible sa Panginoon. Ayan po. And then, but, sa verse 30, but when he saw the strong wind in the waves, he was terrified and began to sink. Nung lumayon siya, nung nawala yung focus niya kay Jesus, ang nangyari, lumubog siya. Ganun din po sa atin, kapag nawala yung focus natin kay Lord, no? Silent, di ba, tumingin dito, sabi dito, tumingin si Peter doon sa strong wind at doon sa wind. So kapag nawala yung focus natin kay Lord at tumingin tayo, doon tayo nag-focus sa problema natin, doon tayo nag-focus doon sa struggle natin, doon sa hurting natin, lulukod po tayo. Kaya keep your eyes on God. Amen po. Tapos, lumubog din si Peter. Sabi dito, save me, Lord, he shouted. When then Jesus immediately reached out and grabbed him. So mga kapatid, may mga time na pwede tayong lumubog. Pero hindi tayo marununod. Kung katulad ni Peter, tatawag tayo sa Panginoon. Save me, Lord. No? Sabi niya, hindi naman natin kailangan ng yung mahabang panalangin. Kailangan mo lang yung panalangin na galing sa puso mo. Save me, Lord. At kikilos ang Panginoon. Ang Panginoon kasi nag-aantay lang po siya. Andyan lang siya. Ang problema lang, minsan, we are trying na solusyonan yung problema natin in our own way. Sa sarili nating paraan. Ay, sige, akala ko work hard. Work hard ako, 24 hours. Ano nangyari? Nag-suffer yung kalusugan mo. So, kailangan, tawag tayo sa Panginoon. Huwag natin solusyonan sa ating sarili. Kailangan agad, lapit agad sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, agad lang, nag-aantay lang siya. And then, balik tayo, verse 31. You have so little faith, Jesus said, why did you doubt me? Nagkalinlangan kasi. Minsan, may problem sa ating mga Christian. Nag-pray tayo. Lord, tulungan mo ako dito sa problema ko ito, Panginoon. Tulungan mo ako, Lord. Pero pagkatapos natin mag-pray, yung pinag-pray natin, pinag-worry uli natin. Katatapos yan, pinag-pray mo na nga, pinag-worry mo na naman. Pag pinakita ka na naman ng nakausap ko na naman siya, worry ka na naman. Katatapos mo lang mag-pray. Sabi sa Bible, it's impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. So, don't doubt. Have faith in God. And then, ito, verse 32. When they climbed back into the boat, the wind stopped. So, nung si Jesus, kasama si Peter, sumakay na doon sa boat, huminto yung wind. Diba? Sabi niya, the wind stopped. Mga kapatid, si Jesus lang ang kailangan mo sa buhay mo. Siya lang, kailangan lang, invite mo si Jesus sa buhay mo. Invite mo siya, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Hindi natin kaya kapag wala ang Panginoon. So katulad po nito, nung dumating si Jesus doon sa boat, huminto ang lahat. Kaya invite natin. Yung boat na to, ito yung ating buhay. It represent our life. Invite natin si Jesus sa buhay natin. Amen po. And then Isaiah chapter 41 verse 13,
For I am the Lord your God who takes hold of your right, of your right hand and says to you, do not fear, I will help. Hallelujah. Do not fear. Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So sabi ito, have I not commanded you? Di ba inutusan na kita? So talaga makikita natin na yung sinasabi dito sa Bible ng paulit-ulit, 365 times, so binanggit sa Bible na do not be afraid, do not fear, focus na Panginoon. Have I not commanded you? Inuutusan tayo, hindi yung suggestion, uy, huwag ka matakot ha, huwag ka mag-alala, hindi suggestion yun. Inuutusan tayo mismo ng Panginoon na huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. At bakit 365 times? Bakit ganun kadami? Kasi ito pong kasalanan na to, sisutos, pag hindi mo ginawa, kasalanan. Itong kasalanan na to, ito yung kasalanan na paulit-ulit natin nagagawa. Konting bagay, panic. Konting bagay, worry. May makita ka lang na, na nag-post about sa'yo, na hindi maganda sa Facebook, worry ka na, taranta ka na. Sabi ni Lord, do not fear, do not be afraid. Bakit? For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen po. So, balikan po natin yung Psalms 127. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfection and meditating in His temple. For He will conceal me there when trouble comes. He will hide me at His sanctuary. He will place me out of reach on a higher ground. Hallelujah. Live every day in awareness of that. And point number 3, our last point, live every day subject to His guidance. Now that we are aware of God's presence, the final step naman po is to actively involve Him in everything we do. This means talking to God throughout the day, asking for His guidance in His small and big decisions, and inviting Him in our daily routine. Sabi po si John chapter 5 verse 19, so Jesus explained, I tell you the truth, the Son can do nothing by Himself. He does only what He sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does. So nakikita natin ito, sabi ni Jesus, wala daw siyang ginagawa na hindi alam ng Ama, at ang kung ginagawa ng Ama, yun yung ginagawa niya. No? So, ibig sabihin, nakikita natin dito, ganun sila ka-involved sa isa't isa. So, bakit importante to ask God for His grace and involve Him in everything we do? Bakit importante na mag-involve tayo? At tulad ni Father and ni Jesus na involve sa isa't isa. Ngayon, bakit importante na tayo, involve din tayo kay Jesus? Yeah. Involve tayo kay Lord. Una-una, He is our guiding light. Yeah? And then, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. So, wag lang sa ating sariling kakayahan o sa ating sariling pang-unawa. No, ano man yung ginagawa natin, ano man yung plano natin, submit natin kay Lord. Kasi siya yung magtutuwid sa atin. James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and He will be given to you. So, sino man daw sa atin na kulang sa wisdom, humingi lang tayo sa Panginoon. Katulad ni King Solomon. Di ba si King Solomon, nung naging hari siya ng Israel, tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mo? Pero, si Solomon, kahit imbes na humingi siya ng karangyaan, ng kayamanan, ang hiningi niya kay Lord, wisdom. Kasi mas importante po yung wisdom kasi sa kayamanan. Tapos, natuwa ang Panginoon sa kanya. No, hindi lang wisdom binigyan sa kanya, binigyan din siya ng kayamanan at karangyaan. And then number 2, God provides clarity and strength. Isaiah 58:11, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in the sun-scorched land, and will strengthen your frame,
You will be like a water well garden, like a spring whose waters never fail. Ano ba yung sun-scorched land? Sabi nito, He will satisfy your needs in a sun-scorched land. Yung sun-scorched land po na ito yung dry and lonely place. So, parang di siya. Titignan natin. Dry and lonely place. Pero sabi ng Panginoon, kahit nandun ka sa dry and lonely place, no? Kahit yung buhay mo, dry and lonely place, you will be like a well-watered garden. Imagine natin, yung picture ng well-watered garden. Siguro well-watered garden, ano yung source ng tubig, mayabong yung mga halaman, magaganda yung mga bulaklak. No? So, blooming. Ibig sabihin, kahit nandun ka sa yung buhay mo, parang disyerto, blooming ka pa rin, namumukod tangin ka pa rin. No? Kaya, may mga makakapansin, bakit kasi si sister ganito, si brother may pinagdadaanan, daming problema niya, pero nakangiti pa. Ganun po yun. Psalms 57 verse 2, I cried out to the God Most High, to God who will fulfill His purpose for me. Sabi niya, I cried out to the God Most High. Sino po ba rito yung nag-cry out na sa Panginoon? Yung talagang tumawag sa Panginoon, umiyak siya. Naalala ko po nung nangyari sa akin ito nung nagkasakit yung asawa ko. Yung asawa ko, na siya tawag doon. Yung time na sinugod namin siya sa ospital, namumutla na, hindi na makausap. So sinugod namin, no? Tapos, pagdating namin doon sa gentry bed, ayun, na-confine siya, no? Naka-dextrose siya. Tapos sinitiskan siya, may tumutok na ugat doon sa kanyang brain. Naglabas sa rin. So, nakakatakot, no? Kasi after noon, na pwede? Stroke. O, kasi high blood pressure. So, pwedeng may stroke, no? So, 3 days, andun pa rin siya, naka-confine siya. Tapos, umuwi ako ng bahay. Then, nagdasal ako sa Panginoon. Lumuhod ako nun. So, habang lumuhod ako, nagdasal ako sa Panginoon. Talagang umuwi ako. Tapos nag-pray ako na nakataas yung kamay ko. Nandun sa direksyon ng ospital. Tapos, after yung habang nag-pray ako, pinaramdaman ako kuryente. Parang na kuryente yung katawa ko. Tapos, pagkatapos ko mag-pray, gumang yung pakaramdam ko. And then, pagdating ko doon sa ospital, pagpasok ko doon sa pintuan, nakangiti na yung asawa ko, nakapinsan. And then doon ko na-realize na talaga kapag umiyak ka sa Panginoon, kikilos talaga siya. No? Kaya, hindi ko na umiyak sa Panginoon, talagang ilabas mo sa Kanya. Lahat. Sa pag-iyak. Kasi doon mag-activate yung kapangyarihan ng Panginoon. At doon kikilos ang Panginoon. Papakita niya sa'yo kung gano'n ka na kanya. At papakita niya sa'yo na siya ang Diyos na buhay. So, and number 3, God comes when it's needed. Psalms 46 verse 1, sabi po dito, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So, sabi dito, always ready to help in times of trouble. Si Lord po, hindi siya late. Yung kanyang time is the best time. Hindi siya late, hindi siya early. Sakto. Ayan po. And then, punta pa tayo sa Chronicles chapter 14 verse 10 to 12. Sabi po dito, so David asked God, should I go to fight the Philistine? Will you hand them over to me? The Lord replied, yes, go ahead. I will hand them over to you. So David and his troop sent up to Baal Perazim and defeated the Philistine there. God did it, David explained. He used me to burst through my enemies like a raging flood. So they named the place Baal Perazim, which means the Lord who burst through. The Philippines had abandoned their God. So David gave orders to burn them. So dito makikita natin si David, bago siya gumawa ng any decision, he asked God first. Sabi niya, should I go out to the Philistines? Should I go out to fight the Philistines? No? Minsan po kasi tayo, pag nakita natin, uy, opportunity ko na to kunin ko na, grab ko na. Uy, maganda itong lumalapit na to na
Hindi sa akin grab ko na without asking God. Kaya po minsan may mga na-scam na. Hindi mo na tinanong si Lord. No? So bago po tayo, no, minsan kasi kahit parang opportunity na, huwag yung God grab. Ask God first. No? Kahit parang tingin mo maganda yung offer. No? Katulad ni David, ask God first. Lord, kalooban mo po ba ito? No? And then, pansin pa natin dito, nung natalo yung Philistine, sabi ni David, God did it. So, ibig sabihin, yung papuri sa Panginoon. Huwag natin sasabihin na kapag gano'n, nagkaroon tayo ng success. No? Uy, galing mo Oo naman. Hindi po. No? Dapat si Lord ang papurihan natin by the grace of God. Amen po. So, mga kapatid, yung buhay, hindi po madali. Di ba? Pero magiging magang yan pagkasama mo sa Lord. Kaya, I encourage each of you, mga kapatid, to practice this letter one at a time. Every morning, center your thoughts to God, then remind yourself of His presence throughout the day. And talk to God about what you're doing. Kaya anong ginagawa natin, inviting Him into the details and ask for His guidance. At kapatid, sa'yo na, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo ngayon, I encourage you na tanggapin mo sa Panginoong Jesus sa buhay mo ngayon bilang Panginoon ng iyong buhay at tanging tagapagligtas. Kasi po, si Jesus po, hindi natin kaya kapag wala si Jesus sa ating buhay. John chapter 15 verse 5, sabi ko ni Jesus, ako ang puno, kayo ang mga sanga, ang natili sa akin at ako sa Kanya, ang siya namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo iwalay sa akin. So imagine natin yung sanga. Pag naputol yung sa puno, nawala siya doon sa puno, ano mangyayari sa sanga? Matutuyo. Ganun din po tayo. Matutuyo talaga tayo kapag wala tayo sa Panginoon. Wala tayo doon sa source. At kung gusto natin mamunga ng sagana, sabi niya, manatili tayo sa Kanya. Dahil wala tayong magagawa kung wala tayo sa Kanya. Amen po. And then sa John chapter 10 verse 10, sabi ni Lord, dumarating ang magnanakaw para magnakaw pumatay ang kanila. Sino yun? Diba? Yung kalaban, si Satan. Pumarito para magnakaw, pumatay at manira. Pero sabi ni Jesus, naparito ako upang ang tupa, tayo yun, yung tupa, ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. So magkakaroon lang tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya sa Panginoong Jesus. Yung buhay po na may kapayapaan, yung buhay na may purpose, yung buhay na may kagalakan, yung meaningful and fulfilled life, it will start with the relationship with Jesus Christ. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus ngayon sa buhay mo, now is the perfect time. Surrender your life to Jesus and allow Him to lead you. So kung decided ka po na tanggapin ng Panginoong Jesus, kahit magtaas ka lang po ng kamay mo, and ipagpapray po natin. Okay po, let's pray. Lord Jesus,